Sa mundo ng mga higanteng kumpanya, kakaunti ang mga labanan na kasing iconic sa pagitan ng Coca-Cola at Pepsi. Parehong namayani ang mga tatak na ito sa merkado ng soft drinks sa loob ng mga dekada, gumagamit ng iba't ibang estratehiya sa marketing, pag-endorso ng mga sikat na tao, at maging ng mga taste test upang makuha ang mga mamimili. Gayunpaman, sa likod ng masiglang kompetisyon na ito ay may isang madilim na kabanata sa kasaysayan ng dalawang higanteng inumin na ito. Isa na kinasasangkutan ng corporate espionage, pagtataksil, at ang pinakamaingat sa itinatagong lihim sa industriya ng inumin. Ang formula ng Coca-Cola. Ang kwentong ito ay nakatuon sa isang nakakagulat na insidente noong 2006 ng isang empleyado ng Coca-Cola ang nagtangkang ibenta ang lihim na formula sa kanilang kalaban, ang Pepsi, na nagdulot ng isang eskandalo na umabot sa industriya. Halika at pag-usapan natin. Itinatag ang Coca-Cola noong 1886 ni Dr. John Stitt Pemberton sa Atlanta, Georgia. Sa paglipas ng mga taon, lumago ito sa isa sa mga pinakakilala at sikat na tatak sa buong mundo, kilala sa kanilang lihim na formula na sikat na itinatago at pinangangalagaan ng mahigpit. Ang formula, na kilala bilang Merchandise 7X, ay napakalihim na tanging ilang piling mga executive lamang ang may access dito sa anumang oras. Isa itong mahigpit na pag-aari na nag-ambag sa pagkakakilanlan ng tatak ng Coca-Cola at sa katapatan ng mga mamimili. Sa kabilang banda, ang Pepsi, na itinatag sa huli ng ika-19 na siglo, ay pangunahing kakumpetensya ng Coca-Cola sa loob ng higit sa isang siglo. Pinaigting ang labanan noong 1980s at 1990s, kung saan ang parehong kumpanya ay naglunsad ng agresibong mga kampanya sa marketing at mga promotional na estratehiya na naglalayong makuha ang mas malaking bahagi ng merkado. Nagsimula ang lahat kay Joya Williams, isang administrative assistant sa pandaigdigang punong tanggapan ng Coca-Cola sa Atlanta. Sa kabila ng tila ordinaryong trabaho, may access si Williams sa mga kumpidensyal na impormasyon, kabilang ang mga sample ng bagong produkto at mga sensitibong dokumento. Dahil sa mga problema sa pananalapi at pagnanais ng mas maginhawang buhay, napagdesisyonan niyang gamitin ang access na ito para sa pansariling pakinabang. Nakipag-ugnayan si Williams kay Ibrahim Dimson, isang kakilalan na may kriminal na record, upang tulungan siyang isagawa ang kanyang plano. Si Dimson naman ay nakipag-ugnayan kay Edmond Duhani, na nagsabing may koneksyon sa isang mataas na opisyal sa PepsiCo. Lingid sa kanilang kaalaman, ang Pepsi executive na ito ay isang undercover na ahente ng FBI na nagngangalang Jerry Richard. Nang makatanggap ng isang kahina-hinalang sulat mula kay Dimson, inalerto ng PepsiCo ang FBI na naglunsad ng isang operasyon upang mahuli ang mga konspirador. Si Agent Richard, na nagpapanggap bilang executive ng Pepsi, ay nakipag-ugnayan kay Dimson na nagpahayag ng interes sa mga ninakaw na sikreto ng Coca-Cola. Noong June 27, 2006, naganap ang mahalagang pagpupulong sa Hartsfield-Jackson International Airport sa Atlanta. Si Dimson, kasama si Duhani, ay nakipagkita kay Agent Richard at iniabot ang isang duffel bag na naglalaman ng mga kumpidensyal na dokumento ng Coca-Cola. Isang sample ng bagong produkto, at isang liham na nagbabalangkas ng karagdagang mga sikreto na maaaring ibigay ni Williams. Bilang kapalit, nakatanggap si Dimson ng $30,000 na cash, kasama ang pangako na 1.5 million pa kapag naihatid ang karagdagang ninakaw na impormasyon. Agad na inaresto ng FBI sina Dimson at Duhani pagkatapos ng palitan. Inaresto si Williams pagkalipas ng ilang araw sa kanyang pinagtatrabahuhan. Nabawi ang mga ninakaw na dokumento at sample ng produkto na pumigil sa anumang potensyal na pinsala sa Coca-Cola. Ang tatlong konspirador ay kinasuhan ng wire fraud at iligal na pagnanakaw at pagbibenta ng mga lihim ng kalakalan. Si Dimson ay sinentensyahan ng 5 taon sa bilangguan, si Duhani ay nakatanggap ng 2 taon, at si Williams, na una ay itinanggi ang pagkakasangkot ngunit kalaunan ay umamin din, ay sinentensyahan ng 8 taon. Inilantad ng iskandalo ng Coca-Cola noong 2006 ang kahinaan ng kahit na ang mga kilalang korporasyon sa mga banta mula sa loob. Binigyang diin din ito ang matinding tunggalian sa pagitan ng Coca-Cola at PepsiCo,
na nagpapakita ng mga hakbang na maaaring gawin ng ilang individual upang makakuha ng kalamangan sa kompetisyon. Ang insidente ay nagsilbing wake-up call para sa mga kumpanya na palakasin ang kanilang mga hakbang sa seguridad at protektahan ang kanilang mahalagang intellectual property. Sa huli, pinatibay ng insidente ang kahalagahan ng etikal na pag-ugali sa mga setting ng korporasyon at ang pangangailangan para sa mga kumpanya na protektahan ang kanilang mahalagang intellectual property. Ang formula ng Coca-Cola, na napapalibutan ng misteryo at intriga, ay nananatiling isa sa mga pinakamaingat na itinatagong lihim sa industriya ng inumin, isang simbolo ng pamana ng tatak at ang mapagkumpetensyang likas ng merkado. Hanggang ang mga kumpanya tulad ng Coca-Cola at Pepsi ay patuloy na maglalaban para sa atensyon at katapatan ng mga mamimili. Ang mga kwento tulad ng kay Williams ay mananatiling mahalaga, na nagpapaalala sa atin sa masalimuot na sayaw sa pagitan ng inobasyon, kompetisyon at etika ng negosyo.